Yan, hello po, hello. Yan, sorry po, tingin ko nagka-error tayo eh. Kaya yun, please, pare-post after 3 minutes, mag-start na rin tayo. Kaya nagka-error lang, nagka-error, no? Yan, please, paki-repost, repost. Paki-like, paki-share po. Talagang may mga error talaga. So, ayun, no? Ayan, habang naghihintay na rin tayo. Again, this passage po, Luke 23, 42 to 43. Alalahanin mo ako. Amen. Kinausap niya ang Panginoon eh. And by faith, kapatid, na-receive niya yung biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko ikaw, i-receive mo rin. Amen? Yung biyaya ng Panginoon. Kaya kapatid, ngayong umaga, ito po yung gustong ituro ng Diyos eh. Amen? Na kausapin mo ang Panginoon. And He hears you. Amen? Minsan kapatid, hindi mo masabi, di ba? Pero God is the God who hears you and who understands you. Amen? Kaya kapatid, ngayong umaga pa lang, maintindihan mo na ito po yung grasya ng Diyos sa'yo. Amen? Yan. Hello po, yan. Sige po, after like 3 minutes, mag-start na rin tayo. Paka-present na lang, no? Present. Yan, hello po. Yan, thank you po, thank you po. Ayan. So after like 2 minutes, mag-start na rin tayo. Sorry po, nagre-live tayo kasi nga, wala eh. Nag-error talaga yung ano natin, algorithm natin. Hey, Ate Pipay. Oh, nakiki-wifi. Praise God. Siguro start na tayo. No? So nakapag-pray na rin tayo kanina. So again kapatid, marami pong mga mananampalataya ngayon na pakiramdam nila na hindi sila naririnig ng Panginoon. Amen. Pwede ba dito sa kalagitnaan natin yung umamin? Pakiramdam ko po hindi ako naririnig ng Lord. Sige nga po. Sige po, paki-type po kung ikaw to, kapatid. Amen. So sinasabi po ng salita ng Panginoon ngayon na naririnig ka ng Diyos. And if God heard you, He will definitely respond. Amen. Again, basahin ko yung passage natin na, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Kapatid, kung titignan mo, again, katulad ng sabi ko, yung isa, kinausap niya si Lord out of frustration, at yung isa naman, kinausap niya ang Panginoon out of faith. Anong sabi ng frustration? Sige nga, kung Diyos ka, ialis mo nga tayong tatlo dito, o kaya iligtas mo man lang yung sarili mo. Di ba, minsan may ganun ka sa Panginoon. Kung Lord ka nga, kung naririnig mo nga ako, sagutin mo nga ako. That is driven by frustration. And frustration is so bad, kapatid. Hindi yan maganda. Bakit? Kasi, kumbaga, alam mo yung feeling ng frustration, di ba? Paano ko ba siya itatagalog? Para bang bagbag yung damdamin mo, nagmamadali ka, irritable ka, para bang naiinis ka kasi hanggang ngayon wala pa rin. Yun yung mga taong frustrated. Amen. Ito yung mga tao, kapatid, na kahit na alam nila yung ginagawa ng Panginoon, parang gigil na gigil pa rin ba sila? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Hindi ka ba totoo? Kaya nga, gusto ko yung preaching ni Pastor Steven Frado, sabi niya, huwag ka magpanic na as if naman wala kang testimony in the past. Di ba naging mabuti naman si Lord sa atin? Amen.
Naging mabuti po ang Diyos, at the same time marami na pong pinatunayan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos, hindi dapat out of frustration. Amen, wag nating gayahin yung isa na kasama ni Jesus dun sa cross na minak siya. Hindi ka pala Diyos eh. Hindi mo pala kayang iligtas ng sarili mo. Kung titignan natin kapatid, hindi niya alam yung sinasabi niya. Bakit? Kasi nga, hindi naman niya totally kilala si Jesus. Kaya nga, ang laki po ng pinagkaiba na hinahanap mo yung kamay ng Panginoon sa hinahanap mo siya mismo. Amen? Amen? Maganda naman Pipay okay ka na ngayon. Amen po ba? Di ba? Minsan kasi iniisip na lang natin na, baka wala ngayon, hindi at ako naririnig. Kapatid, naririnig ka ng Diyos. Alam mo yan, lagi kong sinasabi sa inyo, crucial ang timing. Tama preparasyon, tama lahat ng mga ginawa, pero pag mali timing, lahat ng ginawa mo mali. Kaya nga ang Diyos ay tama ang timing niya. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, do not be led by frustration. Etong may faith. Ano po ang sinabi niya? Sabi po nung may faith kapatid, huy, sa version ko na lang to tayo, deserve natin to. Makasalanan tayo, criminal tayo. Amen. Pero anong sabi niya? Siya, wala siyang kasalanan, pero pinako siya. Kaya lumingon siya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pag dumating yung kingdom mo. Anong sabi ni Jesus? I say to you, today you will be with me in paradise. Amen. Ay, ito po, pinaprint ko lang po ito sa tarpaulin. PM nyo po kung gusto nyo po, ibibigay ko yung link, paprint nyo na lang. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon, ang Diyos na buhay, lagi kang naririnig. Ngayon, kung titignan mo rin yung ugali ni Jesus, yung mga kapatid, matuto ka dito Hindi ko to topic, pero gusto kong matuto. Pinansin ba ni Jesus yung nang iinis sa kanya? Pinansin ba ni Jesus yung nagmamak sa kanya? Matanong ko lang kayo. Hindi, di ba? Kayo, patol kayo ng patol Si patol kayo Tama? Hindi niya pinansin yung, kung Diyos ka nga. O, di ba? Naririnig naman natin yan Kayong mga Christian kayo, mga ganyan naman kayo. Huwag pagpapansinin yan. Amen? Sabihin na naman dyan, ganyan ba preacher? Ginaganon ako dito bahala kayo dyan. The more na pinipigilan nyo ako, the more na mas tumitindi yung faith ko sa Panginoon Amen? Sa totoo lang, the more na may hindrances, the more na nagkakaroon ako ng breakthrough. Bakit? Kasi magpupumilit akong lumapit sa Panginoon, marami mang pumigil. Amen? Tingnan mo to si Jesus. Di niya pinansin yung nagmak, pero ang pinansin niya yung nakiusap. Remember me when you come into your kingdom. I truly say to you, today you will be me. We will be with me in the paradise. So, kung titignan mo kapatid, mararanasan mo ang langit kahit nasa lupa ka pa. Kaya kapatid, ito po, yung mga nagsasabi na ang kaligtasan ng Panginoon ay by works. Tignan mo na lang tong thief on the cross. Imagine mo, nagpabaptize ba to? Hindi. Nag-tithes ba to? Hindi rin. Nagsimba ba to? Lalong hindi. Pwede bang sabihin doon sa Roman officer, uy, simba lang ako, saglit lang, para lang makapunta ako. Hindi. Pero anong sabi ng Panginoon? You will be with me in paradise. Ngayon, sasabihin nila, may exemption kasi. Pag nagkaroon po ng exemption ang Diyos, may favorite na siya. At taliwas po yun sa character ng Panginoon. God has no favorite. Pag ginawa niya in the thief of the cross, gagawin niya rin sa'yo. Amen? Pero ngayon, para balansehin natin, hindi ka naman nakapako sa krus. Amen? Wala ka sa krus, kaya umayos ka. Baka sabihin mo, ay, okay lang naman pala. O, hintayin mo bang ipako ka?
bago ka sumunod. Naintindihan niyo ako, kapatid? Balansehin natin. Pero kapatid, hindi pwedeng sabihin ng iba na kailangan mo ng mabubuting gawa para mapunta ka ng langit. Hindi. Ang grace ng Panginoon available sa lahat at baguhin ka ng grasya ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, sinasabi po ng salita ng Panginoon na kung ang na-receive mo ay biyaya, ipakita mo rin din naman na niligtas ka ng Diyos. Kumilos ka na niligtas ka ng Panginoon. Gumawa ka ng tama na niligtas ka ng Panginoon. Amen, hindi yung, ay kaya ako gagawa ng tama kasi ililigtas pa lang ako. Hindi, kapatid. Kasi pag ganun ang katwiran mo sa buhay, pag nagkamali ka, tatamarin ka na. O amen, tingnan mo kapatid, bagong cellphone mo, walang gasgas yan, gustong gusto mo. Nung nagkagasgas ka, tinatapon mo na lang eh. Tama, mali. Sabi ko nga sa Panginoon Lord, itong e-bike ko, wala pang kagasgas-gasgas. Sana kung magkagagasgas man to, wag akong tamarin na maglinis pa rin. Di ba? Pag bago gamit mo eh, kunyari bago to, no? Wow, love na love ko to, bagong-bago. Nung nagkagasgas lang isa eh, tinatapon mo na. Hindi ganon. Ganon po yung parang iniisip ng mga by works. Tatama rin ka talaga eh, wala rin naman eh. Gumawa lang din naman ako, nagkamali ako, hindi na pala ako ligtas, bakit pa ako gagawa ng tama? Tama? At hindi po ganon ang Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos na buhay, ibibigay niya ang grasya niya sa'yo, babaguhin niya ang buhay mo, at uudyokan ka ng pag-ibig ng Diyos para sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, kung titignan natin to, at ikaw na nakikinig sa akin lagi, tayo po ay niligtas ng Panginoon dahil po sa grasya niya, sa biyaya niya. Amen? Kaya nga anong tawag po ng community natin kung sakali man na tayo ay ma-approve sa mga sa sex, sa non-profit organization or any. Grace Movement Philippines. Baguhin ka ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ngayon kapatid, pag-isipan mo to. Again, wala pong criteria ang Panginoon bago ka lumapit sa Kanya. Marumi ka, lumapit ka. Lilinisin ka ng Panginoon. Corrupted yung isip mo, kapatid. Ang dami nang nangyari sa Bible niyan eh. Si Zacchaeus pa lang, corrupt na pero lumapit sa Panginoon. Amen. Kaya mga corrupt official, hindi kailangan ng welga. Ang kailangan nila, Diyos. Makinig tayo sa Panginoon. Lord, ipakita mo, kung di na sila sumusunod sa'yo, ipakita mo yung consequences ng mga action nila para sumunod sila sa'yo. Amen. Ganun kapatid, hindi yung welgahin mo, batuhin mo pa sila. Nagkasala ka pa. Ipag-pray na natin. Amen. Ngayon, bago natin intindihin ng iba, intindihin mo muna sarili mo. Ang tanong ko, lumalapit ka ba sa Panginoon? Amen. Ay, dito na si Kuya Alec. Kapatid, ito po ay nanggaling po as I meditate yung testimony ni Kuya Alec. Kung nakikita niyo po yung testimony niya. Kahapon po, I think kahapon po yung nagpa-prayer request siya about dun sa situation ng ate niya. Ngayon, tutubuhan na. Pero hindi po niloob ng Panginoon kasi nanalangin si Kuya Alec. Amen. God honors your prayers and He will definitely hear you. Amen. Kaya kapatid, minsan akala natin hindi nagme-make sense eh. Minsan akala natin wala lang pala to. May nagsabi nga sa akin, di naman pala sumasagot ng prayer si Lord. Marami po nagsabi, scam daw. Scam. Tagal ko nagpe-pray, walang answered prayer. Kapatid, paano? Para kang tunog nung nasa kabilang cross eh. Frustrated. Diba? Frustrated ka. Kasi naman Lord ganito na naman Si reklamo ba? Pero kung titignan mo to si napipindot yung malupiton ko Kung titignan mo itong kabila, Jesus, alalahanin mo ako. Sobrang banayad ba? Amen? Sobrang soft. Saan ka? Frustrated o faith? Sige nga, sagutin mo nga dyan. Saan ka kapatid? Frustration o faith? Faith ako. Amen?
At ngayon, wag mo lang basta sabihin. Ay, nandito pala si Ate Jenny. O, tingin mo si Ate Jenny. Sa Ate Jenny po, kapatid, ano yan eh, kumbaga sa community natin, paiba-iba kasi schedule niyan, sobrang busy niyan eh. Pero kahit madaling araw yan, nagchat-chat yan ng mga prayer requests. Tingnan mo, yung hinihingi niya sa Panginoon dumating na. Amen ba? Kaya kayo kapatid, wag na kayong magdalawang isip na mag-prayer request. Prayer request na lang eh, kinatamaran pa. Aray mo. Ulitin ko ha, prayer request na lang talaga, kakatamaran pa. Ewan ko ba? Huwag ganon. Sabi mo nga dyan, huwag ganon. Amen? Ngayon, kung naiya ka mag-prayer request, pwede mo naman i-message sa akin. Ngayon, kung naiya ka talaga, i-make sure mo lang na nananalangin ka ha. Kasi kung hindi ka nananalangin eh, ano mangyayari sa buhay mo? Amen? Kaya nga kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, that God will move upon our needs. Ang mahalaga lang kapatid, sabihin mo sa Diyos lahat. Amen? Ngayon, first point na tayo. Nawiwili na naman ako eh. First point. He heard your cry. Yan. Sige po kapatid. He heard your cry. Sabi po dito kapatid, itong taong nasa cross, dalawa yan eh. Yung dalawang yan, parehas broken. Tama? Parehas na. Tingin ko nung nandun sila sa cross, sana pala hindi ko nagawa yun. Tama? Alam mo kapatid, di ba sabi ko nga sa inyo, nagpipreach po kami sa kulungan. Sana pala hindi ko ginawa yun. Sabi nung isa, alam mo kapatid, nakikipagkwentuhan kasi kami doon kasi dito po sa Kawit PNP, hindi po sila ganun kahigpit kasi wala rin naman silang tatakbuhan eh. So ngayon may isang table doon sa labas po ng kulungan. Meron kasi silang mga pinapalabas ng kulungan para maglinis, para maging katuwang ng mga polis, mag-car wash, ganyan. Kumbaga parang yun na yung parang trabaho nila doon. Ngayon, di nakaupo kami nang sabi ko, kamusta po? Ngayon kinakamusta namin ni Pastora, sabi niya, alam mo po mahalaga po yung Bible study nyo sa amin. Kasi imagine nyo po, araw-araw kaming dito, wala kaming ginagawa, tambay lang. Kaya yung iba dito nag-aaway-aaway pa. Pero nasasabik kami kasi hindi man namin kayo ka-religion, sabi niya, hindi man namin kayo kilala, pero may bago kaming naririnig. Amen. So sabi ko, kaya pala mahalaga rin kasi sobrang wala silang ginagawa dun eh. Though consequences yun na action nila. At naniniwala ko yung mga nasa kulungan, nagsisisi na yun sila. Ngayon, tingnan mo. At alam mo ba, sabi nung isa doon, alam mo nyo po ba yung nagsisisi po ako kasi pagtapos ko po dito, lalaya lang ako ng 5 araw, makukulong ulit ako. Kasi meron pa akong tatapusin na isa pang sentence, 1 year naman sa ibang kulungan. Tapos sabi niya, napalaya na kasi ako pero bumalik ako eh. Pero ngayon, pagtapos talaga ng lahat ng to, magbabago na ako ng buhay. Kapatid, iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero kahit iba-iba tayo ng sitwasyon, maaaring iisa lang yung daan talaga, si Lord. Hindi maaari, isa lang talaga yung daan. Ulitin ko ha, parehas sila broken, parehas silang nagsisisi. Parehas silang may regret. Pero yung isa, frustration, yung isa, faith.
At ang nakapukaw ng puso ni Jesus ay yung may pananampalataya. Maraming beses sa buhay natin, kapatid, para bang, Lord, hindi nagme-make sense. Tama ba? Maraming beses sa buhay natin na, bakit kaya nangyari 'to? Maraming beses sa buhay natin, kapatid, na di na natin naiintindihan yung pinagdadaanan natin. Pero ako, kapatid, I assure you, in the name of the Lord Jesus Christ, na pag pinagkatiwala mo yung puso mo sa Panginoon, mahalaga po ang bawat luha mo sa Diyos. Akala mo ba sayang yan? Hindi. Sabi ng Bible, He is collecting your tears. At simula nung narinig ko yun, kapatid, hindi pala ako walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Hindi pala ako katulad ng sinasabi ng iba na wala nang mararating. Kapatid, ako po, hindi man ako middle child sa pamilya namin, pero middle child po ako sa family namin. Kami po magpipinsan kasi nasa isang bahay lang po kami. Makasama lola ko, tito ko, papa ko, mama ko. Ay, wala pa yung mama ko. Yung tinuturing kong nanay. Ngayon, ako yung laging hindi napapansin, pero ako yung laging inuutusan. Ganun ako lumaki. Kasi hindi naman ako para reklamo eh. I mean, makulit ako, oo. Sa bahay kasi mabait ako eh. Pero sa labas, talagang maloko ko. Hindi naman alam ng tatay ko kalokohan ko eh. Kasi nga, sobrang deprived ko sa bahay. Kaya nga, maintindihan mo rin yung mga kabataan na bakit laging nasa tropa. Eh, ang tanong, nakikita ba yung pag-ibig sa loob ng bahay? Ganun yung sitwasyon ko hanggang lumaki ako. Hindi ako yung taong hindi pinipili. Amen. Kaya nga, nung nagtatrabaho ako, kapatid, ang motivation ko talaga sa buhay, kailangan kong umangat sa buhay. Kailangan ko umayos buhay ko kasi wala akong ibang sasandalan kundi sarili ko. At nangyari nga. Imagine mo, kapatid, wala akong kaalam-alam. Ako ang kinakasuhan ng pamilya ko. Kinamkam nila lahat kahit wala na ako, kahit pulutin nila. Pulutin na lang ako sa kangkungan. Pero kita ng Diyos lahat eh. Amen. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Iwan man ako ng tao, hindi ako pinabayaan ni Lord. Amen. At sa tuwing naaalala ko, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pamilya ko, iniwan ako. Live-in partner ko, iniwan ako. Kaibigan ko, iniwan ako. Yung mga natulungan ko dati, iniwan ako. Pero ang Diyos na natili. Kaya nga ako, kapatid, pag magkaibigan tayo, hindi kita iiwan, no? Alam niyo yan. Itong live natin, kapatid, it is more than life. Sa totoo lang. I am building a community, kaya nga Grace Movement eh. I am building a community, kapatid, na walang iwanan. Kayo lang naman ang iiwan eh. Joke lang. May hugot pa rin. Hindi, sa totoo lang. Alam niyo yan. Some of you guys, nakausap ko na personally. Some of you guys, kapatid, talagang nire-replyan ko kayo kahit na so. Kung titignan nyo lang inbox ko, kapatid, umiinit na nga tong cellphone ko sa sobrang daming message eh. Kasi, kapatid, naranasan ko na yung hindi kausapin. Naranasan ko na, kapatid, yung i-reject at hindi pwedeng iparanas ko yun sa iba. Amen. Ako, kapatid, sobrang lambot ng puso ko. Pag may samaan tayo ng loob, ako pakakausap sa'yo. Ganun ako eh. Ako unang magsasorry, hindi nga ako nakakatulog pag di ako nagsorry, kaya magsasorry talaga ako. Pag nagkita tayo, kapatid, halimbawa may kasamaan tayo ng loob, tapos nagkita tayo suddenly, talagang kakausapin kita kasi nga, hindi na ako mapagtanim ng sama ng loob kasi binago na ako ni Lord eh. Kasi naintindihan ko, naiwan man ako ng tao,
Di ako iniwan ni Lord. At yung pag-ibig na binibigay sa akin ng Panginoon ay ang siyang pag-ibig na natatanggap ko sa Diyos at siya ang pag-ibig na ibibigay ko rin naman sa iba. Amen? At life verse ko po yan. The Lord will never leave you nor forsake you. Therefore, I will be a man that will never leave someone or forsake someone. Amen? May nahalo ko ni Lord ng ganong kaparaanan eh. Ganon din yung bagay na ibibigay ko. Amen? Merong mga boundaries, kapatid, pero generally, hindi ako yung tao na kung hanggat saan kaya kong ipakita pag-ibig ni Lord, papakita ko. Amen? Ngayon, balansehin, kapatid. Baka sabihin nyo, ay ganun pala dapat. Hindi. Hindi ka rin, kapatid, pwedeng maging pagpapala sa iba kung hindi mo aayusin o mamahalin ang sarili mo mula sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kapatid, ikaw muna ayusin ni Lord bago mo ayusin ng iba. Yung iba kasi ganito ginagawa. Okay lang kahit wala ako. Hindi ganun. Hindi naman, kapatid, kasalanan na unahin ang sarili. Amen? Pag inuna mo yung sarili mo tapos pinabayaan mo yung iba kahit may kakayahan ka, yun pwede pa. Pero yung sabihin na natin na ikaw yung nawalan, pamilya mo yung nawalan para lang makatulong sa iba ng sobra ha, hindi na balanse yun. Amen? Ang balanse, kapatid, yung binigay sa'yo ng Panginoon, yun din yung ibibigay mo. Amen? Kasi sobra-sobra naman yun. Naiintindihan niyo ako? Tingnan mo, ang daming cases dito, tulong sila ng tulong, mga OFW nating kapatid. Bigay sila ng bigay, wala silang naipon. Tama pa ba yun? Hindi na. Bakit? Tinuruan mo maging tamad yung tinutulungan mo eh. Tama, mali. Kapatid, yun din ang malaking kasalanan mo, inispoiled mo kasi. So, anong ibig ko sabihin? Ano gusto kong maintindihan? Uunahin ka muna ni Lord. Mamahalin ka muna ni Lord. Puso mo muna bago puso ng iba. Kasi wag mo hayaan mo yung iba kasi kakatagpuin naman ni Lord yun, ikaw muna. Amen? Kaya nakakapagod magmahal, minamahal mo kasi sa kaparaanan mo. Amen? Nakakapagod talaga yan. Ikaw bigay ng bigay eh. Paano kung natatanggap mo sa Panginoon yung binibigay mo? It will last forever. Amen? Kaya kung titingnan natin, kapatid, alam nung isa na Panginoon, alalahanin mo ako. Narinig ng Diyos. Amen? Kaya nga, kapatid, anong lagi kong sinasabi? If things doesn't went well, if things seems falling apart, pakiramdam mo para bang wala ng kwenta buhay mo, bumalik ka sa krus. Pakinggan nyo, krus by papuri. Hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Kristo sa krus, kundi ang pag-ibig niyang wagas para sa iyo at para sa akin. Amen? Pinako siya doon at nanatili siya doon at namatay siya doon. Nabuhay siya muli pagtapos ng 3 araw para ipadama sa iyo ang pag-ibig na kailangan mo. Kaya nga bagamat ikaw ay mamatay, bubuhayin ka ng Diyos. Bakit? Kasi tinapos na ng Panginoon. Binigay niya na yung kailangan mo. Ang gagawin mo na nga lang, tatanggapin mo na lang eh. May nagtatanong kanina kung takot ba akong mamatay. Hindi no. Binigay ko na nga buhay ko sa Panginoon eh. Amen. Pupunta nga kami ng mga secluded places eh. Pupunta nga kami ng mga isla eh. Sa totoo lang, yung mga kapatid, sa Malaysia, punta kami sa Karamoan Island, sa barangay doon, punta kami. Butawanan Island, punta kami. Imagine mo, kapatid, humahampas yung alon. Kala ko nga malalaglag ako eh. Kung malaglag man ako, ang mahalaga, kinuha ko ni Lord sa pagmimisyon. Kaysa naman sa kinuha ko ni Lord na kung ano-anong pinaggagawa ko. Amen. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, to live is for Christ and to die is a gain. Malaking kapakinabangan. Amen. Bakit? Kasi narinig ng Diyos lahat ng hinaing ko. Amen. Balik ka sa church. Ngayon, kung halimbawa, may mga church hurt kayo, kapatid. May mga tao kasi na
hindi naman natin talaga mapangaralan na huwag mong tignan yung tao, di ba? Ngayon, kung meron kang church hurt, sa iba ka muna. Ako kapatid, nasaktan ako sa church. Nagpunta ako ng New Life, nagpunta ako ng Faith Center. Pero binalik din ako ng Panginoon dito kasi pinag-matured niya muna ako na hindi dapat ganyan na para bang balat sibuyas tayo ba? Amen. Kasi kapatid, hinihil ka na ni Lord eh. Amen. Inaayos ka na ng Panginoon. Kaya naniniwala ako nagmamature. Kaya nga anong pong sabi ko sa inyo, dito muna kayo. Amen. Gusto ko i-testify yung testimony ni Pipay. Yan si Pipay. Ano yan eh? Ay, wag na pala yun. Yan si Pipay, wala yung church dati. Pero, dahil kaka-encourage natin na humanap ka ng home church, habang wala ka pa, dito ka muna. Imagine mo kapatid, unexpectedly, parang isang buwan pa lang no, Pipay, may nag-reach out sa kanya at na-involve siya sa home church. Ngayon kapatid, nagigitara na yun, may Bible study pa, kaya proud na proud ako dyan eh. Amen. Magkaugali kami niyan ni Pipay. Kaugali ko yan ha. Pares tuloy kami ng ginagawa. Nagba-Bible study, nagigitara pa sa church. Mahalaga po home church. Amen. Ngayon, kung hindi pa talaga kaya, ulitin ko, kung hindi pa talaga kaya, huwag natin pilitin. Magpalakas ka muna. Amen. Naintindihan ka naman, sila Elijah nga, hinayaan niyang matulog eh. Tama ba? Pero habang natutulog, inahainan niya ng mana, kumakain ng pagkain mula sa Panginoon. Sige, tulog ka lang kasi mahaba palakbayin mo. Sabi, gumising ka. Ginanon ba niya si Elijah? Sinipa-sipa ba yan? Bumangon ka, hindi yan matured. Kaya yung mga judger dyan sa mga backslider kayo, mag-ingat-ingat kayo ha. I mean, hindi mo alam gagawin ng Panginoon pag nagka-breakthrough yan. Ako, backslider ako 3 years. Hindi lang basta backslide kapatid, walang hiya talaga. Sinabihan nga ako ng mga katrabaho ko, pa-post-post ka pa, Bible verse, tapos nagiinom ka pa. Pero nung nagkaroon ako ng breakthrough kapatid, ginamit ako ng Panginoon. Hanggang ngayon, ginagamit ako ng Diyos. Kayo mga nag-backslide kapatid, huwag niyo pong mamalitin yung sarili niyo. Amen. Hintay mo breakthrough ng Panginoon. Pag nagkaroon ka ng breakthrough, humanda ka. Kasi yung mga panahon na wala ka sa Panginoon, babawiin ng Diyos sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen. Kaya ako kapatid, tingnan mo, binigive up ko buhay ko sa corporate. Hindi na ako nag-corporate kapatid. Aanhin ko yung corporate, aanhin ko yung mga marireceive ko doon, aanhin ko yung mga certificate na yan. Aanhin ko yung mga achievement ko sa corporate kung wala naman akong Diyos. Kaya tumugon ako sa Panginoon eh. Nang sinabi ng Panginoon sa akin na mag-full time ako sa church, tumugon ako. Iniwan ko yung job offer ko sa Jollibee. Regional sourcing manager ako. Iniwan ko yun para sa Panginoon. Amen. Ngayon, hindi ko po sinasabi na mag-resign kayo. Ang sinasabi ko kapatid, may magagawa ka kahit nagtatrabaho ka. Amen. Bakit? Kasi grabe ginawa ng Diyos sa'yo. Narinig ng Diyos yung iyak mo eh. Tapos ikaw, nung tumahan ka na, umalis ka, ano ka, user? User yarn? Ano yun eh, kanta yan ng Silent Sanctuary eh. Rebound? Rebound mo lang si Lord? Amen. Pag okay ka na, tapos na yung pag ginanyan nyo si Lord kapatid. Grabe. Sa totoo lang, alam mo kapatid, sabi po ng Bible, di ba? Napaka-imposible na bumalik pa muli. Hindi ko sinasabi kapatid na mali na pero yung awareness mo sa Panginoon, ano pa bang pwedeng gawin? Kung naranasan mo na pagkilos ng Panginoon, ano pang pwedeng gawin ng Diyos para ba bumalik ka? Ikaw na yan. Amen? Kaya ngayon kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, at alam niyo yan, I always preach kapatid, yung kabutihan ng Panginoon para maintindihan mo na pag pinili mo si Lord, hindi ka lugi, kundi meron kang buhay. Amen? Minsan kasi iniisip mo, pag nasa church ka na, hindi ka na dapat magkasala. Pag nasa church ka na, mawawala na yung mga meron nga nagsabi sa akin eh. Siguro pag nagsimba ako, di na ako makakapag-inom. Tama, hindi talaga.
Pero intindi mo pa ba yung pag-iinom mo kung sira-sira na buhay mo? Ngayon, kung di ka pa tumigil, tanggal na yung atay mo, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? May kanta po ngayon eh, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? Kaya sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo ngayon, naririnig ng Diyos yung brokenness mo, naririnig ng Diyos yung mga problema mo, handa ang Diyos na ayusin ka. Ang tanong, pipiliin mo ba si Lord ngayong umaga? Amen. Nawa piliin mo. Wala pong hinihingi ang Diyos sa'yo na kahit ano, puso mo lang. Sabi mo nga dyan, puso mo lang. Amen. Dami kapatid. Kuya, babalik ako, promise. Ganun eh, huwag kayong mangako sa akin, kaya napapako eh, sa akin kayo nangangako eh. Sabi ko sa Lord, sabi ko talaga, kay Lord po, wag sa akin. Amen. Pag ano na po ako, pag mayaman na po ako, pag hindi ka yayaman. Pag mabait na ako, di ka babait, mawawalan ka pa ng bait. Pag nakalayan ako sa utang, di ka makakalaya sa utang. Pag maayos na pamilya ko, hindi maayos pamilya mo. Dami yung dahilan ngayon sa church. Nako, sobra. Ganito, tama. Kami po, ako personally kapatid, hindi ako tumatanggi sa prayer. Amen. Prayer yan eh, walang problema sa akin. Pero, pag nagpa-pray ka sa akin, tanggapin mo rin correction ko. Ako kapatid, matyaga ako sa prayer. Talaga, kung kinakailangan kita puntahan kita. Kaya nga, ang laking tulong ng e-bike sa akin, mas marami ako napupuntahan ngayon. Pero kapatid, halimbawa, ngayong araw magpapapray ka. Next week magpapapray ka ulit. Next week magpapapray ka. Walang problema sa akin. Pero pag di kita nakikita sa church, nako, tanggapin mo sermon ko pag nagpa-pray ka. Tingnan mo sabi ko, may magpapapray, Kuya Jerome, ganito, ganyan. Di, pipray ko. Okay na ulit. Next week ulit, papapray. Grace pa rin. Papapray ulit next week. Grace pa din. Next week, nagpa-pray ulit. Sabi ko, hoy, ako, tsatsagain kita sa prayer. Sabi ko tsatsagain kita sa prayer. Hey, Nika, magkikita tayo sa last Sunday, di ba? Amen? Sabi ko, tsatsagain kita sa prayer, pero mag-church ka. Sabi ko, prayer meeting na lang eh. Hindi, paano ka magiging okay? Sabi ko, kahit anong gawin ko, kahit anong tumbling ko dito, sabi ko, kahit mag-backdive pa ako dito, kung ayaw mo magbago, hindi ka magbabago, ipe-pray kita, pero tulungan mo sarili mo, magsimba ka. Amen? Sabi ko, hindi pwedeng, pupuntahan kita, di man lang kita makita sa Bible study, di man kita makita sa prayer meeting, di rin kita makita sa Sunday worship, paano ka na? Ginano ko talaga. Kasi minsan kailangan mong real talkin para lang matuto ka. Kaya kapatid, wag mong hintayin na i-PM ko. Joke lang. Ano dito, non-committal naman dito kasi online to eh. Amen. Pero pag sinabi sa akin ng Panginoon na kakausapin kita, ang dami ko nang nakausap, kapatid. Amen. Ngayon kapatid, yan, katulad yan, nandyan naman na kayo. Ay, wag na kayo, nakakarinig na kayo. Doon tayo sa mga hindi pa natin naaabot. Amen. Alam mo yung nasa kawan na, hindi na dapat, mas intindihin. Dapat ikaw na yung katuwang na iniintindi natin yung iba. Amen. Kaya nga maging pagpapala ka, nasa kawan ka na ni Lord eh. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon, tulungan natin, carry each other's burden. Amen. Ngayon, pag tinulungan ka naman, tumayo ka naman. Amen. Napindot na naman si Malupito na... Hindi, sa totoo lang. Hindi po ako frustrated, no? Hindi po. Pero kapatid, ang dami pong Kristiyano ngayon pa, bebe. Hindi nyo naririnig to sa ibang mga preachers. Sa akin nyo to maririnig. Daming pa, bebe, kapatid. Kala ko ba, mahal ako ng Panginoon. Mahal ka ni Lord, di lang naging sapat sa'yo.
Hindi ba't pag-ibig ng Panginoon yung century tunang nasa harapan mo? Baka naman. Paano kasi hindi mo nakitang pag-ibig ng Lord yung century tuna? Ang nakita mong pag-ibig ni Lord yung Jollibee. Hindi nga Jollibee eh. Century tuna muna nga. Amen? Amen ba? Yun ang problema. Hindi mo tinitignan yung pag-ibig ng Diyos. Ang tignan mo pag-ibig ng Diyos, hindi lang yung mga gusto mo. Amen? First point pa lang, pero puro kwentuhan. Amen? Ulitin ko naririnig ka ng Panginoon. Kaya nga, sa totoo lang, kung meron kayong tatanong sa akin, Kuya Jerome, ano ang maling prayer? Tanong niyo ako. Pwede ko sagutin yon. Ano ba yung maling prayer? Meron akong isang alam, isa lang. Natitingnan ko kayo kung sasagot kayo. Nagsabi na, ano po? Yung gandang prayer. Lord, naririnig mo ba ako? Sabi sa'yo ni Lord, oo anak. Lord, hindi mo ata ako naririnig. Oo nga ni. Naririnig ka ng Diyos. Ikaw lang yung nagsabi, hindi mo ata ako naririnig, kaya lalapit ako kay Kuya Jerome kasi malakas yun sa'yo. Kapatid, parehas lang tayo na kinakain. Parehas lang tayong naliligo. Parehas lang tayo na buhay. Anong pinagkaiba natin? Kapatid, rinig ka na Lord. Naririnig ako ni Lord, kaya mag-pray ka. Amen? Sabihin sa'yo, aray mo, naririnig ka eh. Amen? Kaya kapatid, kung ako tatanungin nyo, no? Kung ako tatanungin nyo, naririnig ka ni Lord. Amen? Ngayon, minsan kasi, ito kasi kayo criteria nyo eh. Gusto nyo kasi pag narinig kayo, bigay agad. Ano ka, spoiled ka ba? Hindi ka spoiled, no? Amen? Tanungin ko kayo. Ngayon, ito na naman ako. Kanina pa, iyak-iyak tayo. Ngayon, naninervous na. Tanungin ko kayo. Lahat ba ng gusto mo at hiningi mo tama at makakabuti sa'yo? Tanungin ko kayo. Humingi ka ng iPhone 17 Pro Max 1 terabyte sa Panginoon. Tingin mo ba? Kailangan mo ba yan sa buhay mo talaga? Amen. Nangihingi ka ng mga luho? Tingin mo ba, Lord, di mo ko naririnig kasi di mo binibigay. Nako, mas concern ang Diyos sa buhay mo kaysa dyan sa mga gusto mo. Amen. Ngayon, kung tatangin mo, ulitin ko hindi iba pa po ang answered prayer kasi ang pagrinig, unang parte, pangalawa yung pagkilos. Doon pa lang tayo sa pagrinig. Kumbaga sa proseso kapatid, nasa verification pa tayo kung kalooban niya ng Panginoon bago i-approve. Amen. Ikaw gusto mo kagad pagka-request mo, nandyan kagad, ano yan, si Genie? Wala akong lampara dito eh. Diba? Oy, give me my 3 wishes. Kapatid, yung Genie hanggang 3 lang. Si Lord kapatid, never ending. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Amen. Kaya ngayon kapatid, mag-focus ka kung ano ba talaga kailangan mo. Amen. No, kailangan mo talagang ma-real talk eh. Hindi pwedeng hindi ganyan eh. Amen. Ulitin ko ano pong sabi ng Bible? Psalms 37:4 ba yun? O tama, Psalms 37:4. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapatid, una muna yung delighting. Amen. Yung problema sa'yo, hindi ka na nga na-delight. Wala pang kalatoy-latoy yung prayer mo. Lord, alam mo na. Tapos nang binigay, di naman yan hinihingi ko sa'yo eh. Alam talaga ni Lord. Amen. Pero, pag hindi naman kasi lahat ng gusto ng Panginoon sa'yo, tinatanggap mo. Tama? Kapatid, dapat pati correction tanggapin mo. Amen. Pag sinabi mo na, alam mo na Lord, maging handa ka. Kaya kapag sinabi mo sa Panginoon, let your will be done, maging handa ka. Kasi si Jesus kapatid naghanda.
Alam mo kapatid, in the Garden of Gethsemane pa lang, napanalunan niya na yung cross of Calvary kasi nanalangin siya. Amen? Ikaw, ang galing-galing mo. Lord, let your will be done. Yes, Lord, let your will be done. Tapos kinuha yung jowa mo. Sumunod pa naman ako sa'yo. Tapos iniwan ako nitong mahal na mahal ko. Ayoko na sa'yo. Let your will be done talaga. Let your will be done ka pa ha. Amen? Kaya hindi mo pwedeng maliitin yan, kapatid. Pag sinabi mong let your will be done, talagang itatama ng Diyos buhay mo. Huwag ka maging pabebe dyan. Sabi mo, bawal pabebe. Amen? Kaya nga kapatid, mahalaga po sa Diyos yung luha mo eh. Alam ni Lord yan, masakit. Pero kailangan mong pagdaanan. Amen? Kasi sa totoo lang, tayo pong mga Kristiyano, kailangan nating pagdaanan to dahil nagiging tama ang buhay natin pag may friction. I mean, di ka naman nagbabago ng kusa eh. Sige nga, matanong ko kayo, nagbago ka ba ng kusa? Tanungin kita. Di ka nagbago ng kusa, no? Kailangan mo munang ma-realize, kumbaga, kailangan mo munang kumuha ng bato tapos ipukol sa sarili mo para maintindihan mo, kapatid. Di ba? Pag tayo, kapatid, sa totoo lang, ano tayo eh, hindi nga tayo basta-basta nagbabago. Kailangan muna ng matinding realization. Kaya iba may na-offend dito na sinabihan ko lang na, totoo naman to, sige nga, ang dami pong umattend ng Sunday worship na nakikinig lang pero hindi nagbabago ng buhay. Yung ugat-ugat ko nga dito, yung namumula na nga ako pag nagpe-preach ako. Kahit ano pang sigaw ko, kahit ano pang lakas ng boses ko, pag ayaw mo, ayaw mo. Amen. Kaya kapatid, hindi po garansya na lagi ka lang Sunday na nasa Lord ka eh. Dapat gusto mo. Amen. Kaya nga, God knows your tears. Walang ibang makakapagbago ng buhay mo yung Diyos na nakakaintindi sa sitwasyon mo. Amen. Intindihan ka ni Lord eh. Naintindihan ni Lord na topakin ka. Amen. Naintindihan ni Lord na bigla ka nalang nagiging moody. Amen. Pero alam niya rin kung paano ka i-deal. Amen. At minsan kapatid, hindi ka susuyuin ni Lord. Ito mo kapatid sa relationship, hindi ko alam kung sino yung mga relationship dito. Yan, kunyari si Pipay na lang at saka yung asawa niya. Siya yung alam ko may asawa eh. Di ba minsan Pipay, pag tahimik asawa mo, daw tahimik naman talaga si kuya. Pero alam mo na, nasa silent gaming kami ngayon ha. Di ba? Silent gaming kami ngayon. Sino kaya mauunang mag-sorry? Pero kahit tahimik ang buhay nila, nagluluto pa rin si Pipay. Amen. Di ba? O, tama na Pipay. Tama na Pipay. Pero di ba? Amen. Kayo kapatid, porke tahimik tahimik ka lang, iniwan mo na ako, Lord. Grabe naman drama yan. Amen? Kapatid, panghawakan mo yung salita ng Panginoon that He will never leave you nor forsake you. Ang linaw-linaw eh. Amen? Sobrang linaw eh. Ngayon, kung tahimik si Lord, ayaw mo. Hindi kailangan ipaliwanag ng Diyos yung mga ginagawa niya sa'yo. Kung ipaliwanag man niya, malaking pribilehiyo na yun. Pero kapatid, sinasabi ng Panginoon, pagkatiwalaan mo siya kahit hindi mo naiintindihan. Kasi mabuti po ang plano ni Lord sa'yo. Sayang naman yung Jeremiah 29:11. Sobrang favorite verse mo pa man din. My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Amen? Kaya gawin mo yung sumunod. Call and He will answer. Seek and you will find. Ang problema kapatid. Okay lang sana kapatid yung ngawa mo. Talagang totoong ngawa eh. Hindi eh. Lord. Lord.
Joke-joke lang, di ba? May ganong iyak. Yung, alam niyo, alam ko napanood niyo to kay Malupi ako, gano'n, no? Tapos nung sinilip, nakangiti. Hindi pwedeng joke-joke, no? Hindi kinokolekta ni Lord yung joke-joke na iyak. Joke-joke lang yun eh. Amen? Umiyak ka sa Panginoon, maging transparent ka. Naiintindihan ka niya. Amen? Ay, meron din kay Malupiton. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo ha, please, please po, please, please, please. Lagi kang umiyak sa Panginoon. Bakit? Kasi nang marinig ka na Diyos, hindi siya late. Second point, He heard him when it seems too late. Kapatid, hindi po late si Lord. Ikaw late ka lagi, ako lagi. 'Di ba? Hindi wala nang tumamang oras sa ano ko sa devotion ko. Sabi ko, Lord, discipline me. Sabi ko talaga sa Panginoon. Pero si Lord, narinig ka niya at tamang-tama lang yun. Amen. Kung titingnan mo kapatid yung sitwasyon nitong dalawa, huli na lahat para sa kanila. Tama? Hinihintay na lang nila yung kamatayan nila. Pero ang palad ng buhay nila, katabi nila si Jesus. Kaya kapatid, gamitin na natin yung term na malas at swerte. Ang swerte nung nagpakababa kay Lord. Ang malas, katabi na si Lord, hindi pa nakilala. Hindi pa kumilala. Katabi mo na oh. Katabi mo na yung tagapagligtas, na-prostrate ka pa. Alam mo kung sino yung pangalawang malas? Tanungin mo ko. Sige kapatid. Sabi mo, Kuya Jerome, sino yung pangalawang malas? Sige kapatid, tanungin niyo kung sino yung pangalawang malas. Alam mo kung sino kasama nyo sa bahay. Kasama ka na, hindi mo pa pinakilala si Lord. Amen? Kaya maging aral to sa'yo, kapatid. Kailan mo siya shesheran? Pag napahamak na? Amen? Unahin mo pa yung hiya mo. Kahiya kasi. Baka pagtawanan kasi ako. Kapatid, kahit pagtawanan ka, ang mahalaga na i-share mo si Jesus. Kung tanggihan man nila, hindi mo na yun kasalanan. Amen? Kung ayaw nila, wag. Pero ang mahalaga, binigay mo si Jesus. Kasi kapatid, hindi mo na pananagutan yung dugo nila. Pero pag napaamak sila, kasi hindi mo sila pinaalalahanan, ikaw ang yari kay Lord. Amen? He heard him when it seems too late. Amen? Oh, yung pangatlong malas, yung kapitbahay ka na, hindi pa nakilala si Jesus. Alam mo kapatid, meron akong Bible study dito. Sabi niya, katabi niya daw yung bahay niya yung church. Sabi niya, tingnan mo, katabi ko na yung church. Ikaw pa umakay sa akin. Sabi niya, kung sino pa yung mas malayo na church, ikaw pa talaga ang umakay sa akin. Sabi ko, binigay ka sa akin ni Lord eh. Amen? Hindi, gamitin lang natin. Ginamit lang po natin yung term na swerte at malas. Amen? Ginamit lang para mas maintindihan mo. Amen? Basta mas, ano lang to, metaphor lang, metaphor. Amen? Pero sa totoo lang, kung hindi man gamitin yung malas at swerte, hindi siya mapalad. Bakit? Katabi ka na, hindi mo pa sinira ng gospel. Kaya nga ako kapatid, saan niyo ako dalhin? Magpipreach ako gospel, no? Kasi, pagdating ng araw, magkikita-kita tayo sa langit. Amen. Hindi man tayo magkausap, sa langit naman magkikita tayo. Amen. At pagdating sa langit, kapatid, andun po yung mga picture nyo naka-frame. Bakit? Ito yung mga nakikinig sa Bible study ko at nasharan ko ng gospel. Amen. Hallelujah. Yung picture na yon, gawa po yun ng asawa ni Pipay. Naka-display na. Amen. Pero sa langit, mga picture nyo nakalagay kaya ngumiti kayo ng tama.
Kaysa naman, nakita, bakit malungkot yan? Kasi nung nagpe-preach ako, malungkot siya eh. Napicturan tuloy ng malungkot. Kaya ngumiti kayo, ngiti. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kapatid nun, hindi late si Lord. Amen. Ako kapatid, sa human perspective, kala ko late na ako sa buhay. Amen. Oo, lagi tayo nakangiti, P5, kahit wala na tayong ngipin. Amen? Kaya kapatid, alam mo po, ako, nagiging masiyahin na ako nitong mga, kasi nga, ang iksi ng buhay, malungkot ka pa, iksi-iksi na nga ng buhay. Amen? Huwag na tayo magpa-apekto sa mga lungkot natin. Amen? Tumingin tayo kay Jesus where the joy is. Hallelujah. Kaya kapatid, hindi pa po late. Ako kala ko late. Sa human perspective, late. So ko late ako. Pero kapatid, nung naintindihan ko calling ng Panginoon sa akin, sakto lang pala. Kasi kapatid, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na mag-Bible study dito kung late ako. 'Di ba? Kailangan ko munang daanin yung anxiety and depression para maintindihan ko yung may anxiety and depression. Kailangan kong daanan yung consequences ng malaki yung utang para maintindihan ko yung mga may utang din at maipayo ko yung tama. Amen? Hallelujah! Alam mo kapatid, sabi ng Lord, no? Malakay chapter 3 verse 10 to 11. Dalhin ninyo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Kundi bibigyan ko kayo. Ay, kunin natin ng pinaka-verse kasi marami pong debatista dyan eh. Malakay, chapter 3, verse 10 to 11. Tingnan mo kapatid para maging maayos ka ng buhay mo. At kung ito, dedebatihin mo pa kapatid, ewan ko na lang Sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord. Kapatid, gusto mo makalaya sa utang, maging tapat ka sa Panginoon. Amen? Ano sabi? Subukin ninyo ako sa bagay na ito at bubuksan ko ang durungawan. Marami nagtanong bakit hindi pintuan? Kapatid, sa isang bahay, mas marami bintana kaysa sa pintuan. Tama, mali? Amen? Kaya yung durungawan ng langit ang bubuksan kasi mas malaki ang pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di nakalaya ka sa utang ngayon. Amen? Ang problema kasi kapatid, again, it is not the amount, it is about the heart itself. Amen? Pag binasa nyo pa yung Malaki chapter 3, pinagnanakawan mo ang Panginoon. Amen? Ngayon, hindi ko po sinasabi na dito kayo magbigay. Hindi po ako nangihingi. At kailan po hindi ako nangihingi. Amen? Pero kapatid, kung sinasabi po ng salita ng Panginoon na inuutusan ka niya, na dyan sa church nyo, na tumulong ka sa mahirap, kapatid, gawin mo. Kasi kapatid, inuutusan ka ng Lord para walang maging hadlang sa pagbibigay mo. Amen? Ako kapatid, nakalaya ako sa utang kasi naging tapat ako sa Panginoon. Amen? Ngayon po, proud na proud po akong sabihin. Nakabayad po ako sa isang utang ko na 11,000. Binuno ko po ng 3 taon. Amen? Unti-unti, binuno ko. Nakalaya na ako. Amen? Ngayon, may mga utang pa ako na dapat bayaran at bubunuin ko pa. At hindi ko nadadagdagan. Amen? Huwag mong dagdagan utang. Utang na nga lang, dinagdagan mo pa. Marami dito kapatid sa poor community kaya hindi sila nakakalaya. Meron kasing tinatawag dito yung asa. Alam niyo po ba yun? Yung asa, lending yun eh. Sabi niya, hindi ako alis sa lending. Ang dami-dami ko nang inutang dyan. Marami akong ipon dyan. Imagine po kapatid, utang yun eh. Nanatili ka pa sa utang. Tapos may pray ka, Lord, palayain mo ko sa utang. Please, Lord, palayain mo ko sa utang. Tapos, sali ka ng sali sa utang.
Nakakita ka lang dyan sa app mo na meron kang 5K, pwede mong utangin ngayon. Ay, utang ulit. Nag-text sa'yo si One Hand. Papautangin ka ng 50K, sige ka rin, utang ka rin. Yan si Atomy, utang ka rin. Pag singilan na ngayon, Lord, tulungan mo ako, andyan na sila maniningil. Aray mo. Amen. Again, hindi pa late, kaya ayusin mo buhay mo. Amen. Naririnig mo tong mga salitang ito para maintindihan mo na ayusin mo buhay mo ngayon. Naririnig ka ng Diyos, pero kailangan mo makipag-cooperate sa Panginoon. Amen. Tingnan mo Anong sabi dito? Remember me when you come into your kingdom. Anong sabi ni Lord? Truly I say to you, today will be with me in paradise. Amen. Kapatid, ngayon. Hindi bukas. Kailan? Ngayon. Sabi mo nga, ngayon. Ngayon din. Amen. Kaya kapatid, ipipray kita. Amen. Magpipray tayo. Bakit? Because God will hear you. Ngayon, third point. Gusto ko ipasok agad ng third point. This is the power of short prayers. For third point, the power of short prayer. Kapatid, ang liit lang ng phrase niya. Remember me, Lord. Amen. Tulungan mo ako, Panginoon. Ayusin mo ako, Lord. Amen. Pero may nakalagay ba dito, kapatid, na bahala na si Lord? Wala, yun yung pinaka, sorry kapatid, pero yun talaga yung pinaka walang pusong panalangin. Lord, bahala ka na. Kaya, Lord, alam mo na. Kapatid, tamad yun prayer ng tamad. Pero kapatid, ang gusto ko pong ipakita sa iyo. Itong word ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako. Maiksi, pero punong-puno ng pag-asa mula sa Diyos. Amen? The power of short prayer. Ang mahalaga, kapatid, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, call upon the name of the Lord and you shall be saved. Ikaw ay maliligtas pag tumawag ka, saan? Sa pangalan ni Jesus. Kaya wag sa pangalan ni Mayor. Ang daming tao ngayon, tinatawag si BBM, si BP Sara, nag-aaway-away na. Sabong yard? Pati mga politiko, dito tayo kay Ping Lacson, dito tayo kay Alan Peter Cayetano. Hindi ka maliligtas yan, kilala ka lang naman yan pag election Si Ping Lacson, taga sa amin yan taga dito yan hindi na manalo-nalo dito sa Imus, napunta na siya doon sa Senado. Sa ibang lugar na siya. Ba? Ngayon, wala. Ayoko, kapag i-mute ko kayo pag kayo. Pag nag-political comment kayo Hindi po ako nag-uusap sa politiko. Pero, ang gusto kong basagin sa inyo, kapatid, hindi po tao ang makakapagbago ng buhay mo. Amen. Hindi tao, sa totoo lang. Gobyerno, hindi. Ang dami nang dumaan na gobyerno Hindi naman nagbago buhay ng Pilipinas. Tama man Hindi rin tropa mong mayaman. Hindi rin influence. At lalong hindi rin po kami ng mga preachers. Ang makakapagbago lang ng buhay, si Jesus lang. Kaya tumawag ka sa Panginoong Jesus. It is not about how long your prayer is. It is about how true your prayer is. Ang tanong, totoo ka bang tumatawag? Amen. And there is power in the name of Jesus. Amen. Kaya kapatid, pray tayo ngayon. Ulitin ko, hindi bukas kundi ngayon. If you understand the word of God today, God will definitely do something about your life right now. But what we need to do is to call upon the name of the Lord. Amen.
Kaya kapatid, pwede mo bang hawakan yung puso mo bago po ako mag-pray? Sabi mo yun, Jesus, tulungan mo ko. Jesus, iligtas mo ko. Jesus, lahat na kapatid, sabi mo sa Panginoon, ikaw lang nakakaalam ng sitwasyon mo. Hindi ako si Madam Auring para hulaan ka, ha? Ikaw ang nakakaalam, kaya wag mong katamaran. Sabi mo, Lord, ang dami kong utang ngayon, bayaran mo, Jesus. Sige, ask this prayer, kapatid. At ngayon din, naniniwala ako may gagawin din si Lord and receive it by faith. Ano po yung kinanta natin kagabi? Breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Paparating na breakthrough mo at dapat nakikita mo na miracle ng Diyos. Kaya ngayon pa lang kausapin mo na si Lord. Lord, nandito kami ngayon, lumalapit sa'yo. And we call upon the name of the Lord Jesus right now. Because we know, Lord God, that you are the God who is with us. Kaya Panginoon, katulad ng thief on the cross, Lord God, we are not led by our frustration, but we are led by faith, Lord God. Yes? Thank you, Lord. Kaya Panginoon, we call upon your name. Bagamat short prayers lang yung kaya namin ngayon, pero Lord, honor it because this is our whole heart, Lord God. Yes, thank you, Lord. Lord Jesus, tulungan mo kami. Ganun din, Panginoon, sa aking mga kapatid. Lahat ng mga may utang, bayaran mo. Yes, sabi mo dyan, I receive in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord, lahat po ng may sakit, I declare healing upon healing. In Jesus' name. Kapatid, hindi ko man maisa-isa sakit mo. Pero kung may sakit ka ngayon, sabihin mo, pagalingin ako ni Jesus. Hallelujah! Yes, Lord, yung mga wala na pong pag-asa, bigyan mo ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Receive it. Sabi mo, I receive in Jesus' name. Amen? Utter mo yung salita at utter mo yung pangalan ni Jesus kasi makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Yes, Lord, I pray. Lahat ng may brokenness ngayon, all kinds of brokenness, I declare, bubuuhin mo sila sa pangalan ni Jesus. At nilalapit namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami. And we know, Lord God, ngayon pa lang, mararamdaman namin kapangyarihan mo. Ngayon pa lang, Panginoon, ipapakita mo na sa amin yung kakayahan mo. Ngayon pa lang, nagtitiwala kami na may gagawin ka. Kaya Lord, nagpapasalamat kami ngayon. Dahil alam namin na pag narinig mo kami, kumikilos ka. Kaya Lord, hihintahin ka namin lagi. At araw-araw kaming tatawag dahil ikaw ang Diyos na buhay, na alam namin na tutulong po sa amin. Kaya Lord, we bless your name, we glorify your name, and in the name of Jesus, we receive answered prayer and we will see a miracle. Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Kapatid, wala pong pinipiring oras ang Panginoon. Tumawag ka sa Diyos, kahit nasan ka, kahit ano pa sitwasyon mo, mahal ka ni Lord, lalapit. At pag lumapit ka sa Panginoon, lalapit po ang Diyos sa iyo. Amen. Draw near to God and He will draw near to you. Ang problema, wag kang tamad-tamadin. Amen. Pag tinamad ka, wala. Pero kung sinipagan mo, genuine ka sa Panginoon, humanda ka na sa answered prayer mo. Sabihin mo nga dyan, humanda ka na sa answered prayer mo. Amen. So, may the Lord bless you, kapatid. May the Lord keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. Amen. And I know the Lord will turn His face towards you and give you peace. Amen. Receive it by faith. Hallelujah. Sabi mo dyan, I receive in Jesus' name. Amen. So ngayon din kapatid, nagda-download na rin po ako ng recap. So meron akong utang na 7 na recap. So i-upload ko po to. Amen. Yes, sumanda ka dyan sa answer prayer mo. Amen. So 7 recap po ito. I-upload ko po to within this day kapatid. Kasi yun nga, alam nyo naman, medyo talagang pagod-pagod po. Pero sa biyaya ng Panginoon, kaya naman. Amen. At the same time, ayun po, no? So, yes. Salamat Lord, no? So, ayun po, no? Ayun kapatid, pasama na lang po sa prayer, no? Yung boses ko, kalakasan ng Panginoon. Amen. Bigyan tayo ng Diyos ng lakas lagi. Hallelujah. Ayan. At magbibigay po ako ng transparency report pala sa group chat natin, no? So, ayun, maraming salamat po to those people who are supported us. Sa mga ukay-ukay, yan, thank you po kapatid. Sa mga nagpe-pray po for our ministry, for the improvement of our life, no? Salamat po sa Panginoon. At the same time, kapatid, I know God will move. Amen. At those people who pray for my ministry, who supported my ministry, ibalik ng Diyos sa iyo ang lahat siksik, liglig at umaapaw. Amen.
Kaya yun kapatid, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bagamat saglit lang, nawili na naman. Pero I know God will move. Amen. So, ayun kapatid, same ulit, same proseso. Sa mga nais po sumali ng group chat namin, you can message me. Sa mga gusto pong magpa-pray, please magpa-pray po kayo. So, send me your prayer request and ipipray po natin yan. Amen. At the same time kapatid, binubuo na po natin yung ating close group. Ibig sabihin, magkakaroon na po tayo ng Google Meet next week. So, for OFW, for discipleship at Metro Manila and nearby places. So, bigyan nyo lang po ako ng konting oras, no? Para i-gather lang lahat, pero tuloy na po yun. Amen. So again, mamayang gabi, magkita-kita po tayo ulit. Kung loobin ng Panginoon na may worship time tayo, please. Kung loobin ng Lord. Pero kung hindi po, regular live lang din tayo. Amen. So, thank you po. At yun, again, pasama na lang po sa prayer. God bless po. Bye-bye.